Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Okay? Sa sign ng Taurus with the earth elements. Lola Baby, nagpapakilala. Okay? Bibigyan ko kayo ng reading, okay? Sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng July. Okay? So, general po ito, not a personal reading, ha? If you want a private reading, please feel free to email Lola. Okay? Yan. Isang likes at subscribes and share lang po. Salamat ng marami. So, tingnan natin your energy. So, tingnan natin dito yung tinatawag your past, present, and future. Your future, okay? Yung past ba ninyo is tinatawag na continuation itong present sa past, or ibig sabihin nito na cut off na. It's like tinatawag, you are living in the moment, di ba? You are living now. It's the now. Or, ibig sabihin nito, nananatili pa ba yung past ninyo is continuation ng present. And ano ang resulta is, ito ba is yung tinatawag papunta sa future, okay? What the future holds, waiting, di ba? Tingnan natin, gamit ako ng monology para sa inyong energy, okay? So, full moon in Gemini. Ibig sabihin, pag sinabing full moon in Gemini, lahat bago, di ba? It's like, let's start all over again, di ba? It's like tinatawag magbubukas ng bagong tindahan, di ba? Magkakaroon ng tinatawag na announcement, okay? Publication, di ba? Publishing, okay? So, ibig sabihin ng full moon, wala na dito yung bakas ng nakaraan. It's all about now, the now, okay? Kaya nga ito, the answer you need are coming, di ba? It's like kung ano ito, okay, hinihintay. Maaring ngayon may mga hinihintay kayo, di ba? Nakasagutan. Yan, okay? So, gamitan ko ng tarot, ha? Okay? Saan ano ito? Yan, the answer you need are coming, di ba? It's like fresh from the oven. Yan. Saan ito may kinalaman sa marriage, relationship, or money. Okay? So, narito ang tinatawag na the page of one. Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, if you want to live this relationship, ibig sabihin, itong relationship na ito ngayon, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, yan ha, okay? Meron dito, it's like the end of a cycle, okay? The end of a relationship, marriage man ito, di ba? Trabaho man ito, responsibilities, yan. So, it has something to do about closing the cycle, okay? At ito yung tinatawag na a new cycle, yan. Ibig sabihin nito, papunta ka na sa tinatawag na for your future, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatang maaring ito'y sabihin na nating nararanasan mo. Ang tagtuyot, di ba? It's like walang pera. So maybe for some of you, ito yung tinatawag, maaring gusto ninyong maglakbay, okay? Makipagsapalaran. Halimbawa sa abroad, di ba? Yan. Kung kaya dito, kaya kita mo may meron dong iniwan sa likod, di ba? It's like tinatawag, you're on your own while I am away. Okay? So, ayan ha, kaya full moon in Gemini, okay? It's like naghihintay kayo, siguro, okay, ng outcome from the embassy, from the, let's say, sabihin sa agency na ina-applyan ninyo, whatever, di ba? Okay. Or pwede rin naman ito yung tinatawag na marriage, okay? Maaaring ito yung tinatawag, maa-annul na ang marriage, magkakaroon ng legal separation or divorce. Kasi narito na sa tinatawag pagtatapos, okay, ng cycle. Okay, so ibig sabihin nito, tinatawag, it's a new, you are going to a new life, di ba? Yan. Kaya dito matatapos na ang iyong tinatawag na, yan, no? Yan. Halimbawa,
kalungkutan, di ba? Or pagkadismaya, disappointments, di ba? O kung ito na may pamemera, ibig sabihin yan, para malunasan, di ba? Nakakaranas kasi ng tagtuyot. Yan, okay? Be it love, relationship, marriage, work, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, you will go where the grass is greener. Okay, yan. Mari sabi mo, gusto ko mag-asawa ng iba, okay? Foreigner, or maghanap akong trabaho kasi nadun daw si Uncle Sam sa Amerika. Kumbaga dito baka magkapira ako doon somewhere. Diba? It's like ito na ang tinatawag na you will grab opportunities. Okay? Yan. So narito ang tinatawag na the Seven of Pentacles. Diba? So ibig sabihin nito, investing. Okay? Investing to your self. Diba? Let's say sabihin na natin gusto mong mag-invest. It's more about yourself. It's about your mission, your goals, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, it's like promoting yourself, di ba? Nakikita ko dito, promoting yourself, okay? Advertising yourself. It's like showing yourself what you are capable of. Yan ang nakikita ko dito, di ba? Yan. Maybe you're a singer, you're a writer, di ba? Maybe you're a poet, negosyante, di ba? So, ibig sabihin nito, gagamitin mo ang iyong charisma. Okay? So, ano itong tinatawag your assets? Ang nakikita ko dito. What is your assets? Your mouth, your face, your body, your intelligence, di ba? Your skin, your health. What is your assets? Di ba? So, sandali ha. Tingnan ko lang yan. Nasaan yung card ko? Yan. Saan itong Seven of Pentacles? Okay. There is a broken heart, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na it's like you want to get out, okay, of this, di ba? May kalungkutan. Maybe it has something to do about marriage. Yan. It's like there is no satisfaction, di ba? It's like hahanapin mo kung saan ka liligaya. Okay? So, marito love relationship, marriage, trabaho, your profession, di ba? Okay? Ito yung tinatawag na nakakaranas ka. Okay? It's like insecurities, di ba? Inferiorities. Diba? So, kumbaga dito mag-i-invest ka. Okay? Mag-i-invest. It's like gagamitin mo. Let's say, sabihin na natin, yung galing mo, your knowledge, okay? Your intelligence, gagamitin mo. Para, ibig sabihin nito, makarecover ka dito sa tinatawag. The Three of Swords. Yan, ha? Okay. So, sandali lang, ha? Gagamit ako ng ibang card, ibang energy. Okay? So, ano ito ha? Kung relate kayo, salamat. Ay, meron ditong magnanakaw. Ayan, oh. Rob, lost, theft, physical or emotional. Okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na sandali lang, ha? Okay. Ang puso mo ba is merong gustong magnakaw? Kasi narito, di ba? It's like, ito na, meron ditong infidelity. It's like falling in love again, okay? It's like, I want a new relationship, okay? Papasok ako sa bagong romansa, di ba? So, it's more about nakikita ko dito yung pag-ibig. Okay? Maaring for some of you nakakaranas ng tinatawag dissatisfaction, di ba? It's like their expectations. It's like napakataas na expectation ninyo about this relationship, di ba? It's like tinatawag, hindi nag-meet, di ba? Hindi nag-meet ang kanilang tinatawag na energy. So, kung ano man ito, ikaw ba ang
nanakawin? May nanakaw ba ng puso mo? Or ito'y kapartner mo, nanakawin nanakawin ang iyong kapartner ng someone, di ba? Or meron ditong magnanakaw ng puso mo. Yan ha. Kasi kumbaga dito ay tinatawag na the past, the present, and the future. Okay? Maaaring sabihin na natin in the past, okay? To the present, ito ang nararanasan mo. It's like tinatawag, I'm fed up. Okay? I want out. Kaya dito, mataas ang tinatawag makikipagsapalaran. Diba? Okay? Kaya nga narito yung tinatawag nag-i-invest siya. Diba? Kung ano pa yung natitira sa kanyang sarili. Diba? Let's say sabihin natin, pogi pa naman ako, beautiful pa naman ako. Medyo lang malaki-laki ang tiyan ko. I will work out. Ibig sabihin magwa-workout ako. Magwa-workout ako sa gym. Diba? Para ibig sabihin nito, makawala ka sa tinatawag na the three of swords. So kung ano man ito, 'di ba? Either ikaw ang energy na ito or tinatawag na yung mahal mo, asawa mo, 'di ba? Ang energy na 'yan, okay? Saan man 'yan, it's like ano ang nanakawin sa iyo kasi may magnanakaw. Nanakawan ka ba ng pera? Kumbaga dito yung tinatawag na hindi mo na-calculate, di ba? Kumbaga dito yung hindi ko nakilala agad ang taong ito. Masyado akong nag-give in, di ba? Sa kanyang appearance. Maaring manakawan ka ng pera or yung tinatawag na matanso. Yung tinatawag maisahan, ma-scam ka. So be very careful, okay? Either ito'y materials or pag-ibig. Okay? Yan ha, sandali. Saan ito? Titingnan ko lang ako, yung materials, pag-ibig. Ano yan? Saan yan? Di ba? Ano yung mawawala sa inyo na nakawin? Ayan ha, narito ang tinatawag na the king of spades. Yan ha. So, ibig sabihin nito, maaring ikaw ang nanakawin or kapartner mo ang nanakawin. Di ba? So, meron ditong tinatawag na, kaya ito'y narinig, okay? Kasi ito yung tinatawag the energy. Kaya it's like na-develop, okay? Narito. It's now. Ang nakikita ko dito yung now, okay? So, pwedeng past, present, and what will happen to the future mamaya, okay? So, maaari ito yung tinatawag your ideas na nakawin, okay? Or your tinatawag na pera, di ba? Maaring investment, di ba? It's like papasok ka sa isang relationship, di ba? A partnership. So, ibig sabihin nito, tinatawag na naisahan ka. Maaring tinatawag matalino itong magsalita, di ba? Or pwede rin naman sabihin na natin, has something to do about infidelity, cheating. Okay? Sino mag-cheat? Ikaw o kapartner mo? Okay? Ang mag-infidelity, ikaw or ang kapartner mo. Okay? So, na dito ha. Ibig sabihin nito, yan nakaamba. Kaya ito'y narito. Sumunod, anong ibig sabihin ng the three of swords? Saan ito? Okay? So, nakaamba ang tinatawag the thief. Okay? So, ibig sabihin, meron ditong taong magaling magsalita. Diba? It's like very, very persuasive ang kanyang pananalita. Watch out. Watch out. Maiisahan kayo. Watch out. Pag hindi kayo maingat, okay? There is a possibility. Yan. Either ito'y mananakaw ang puso mo or ang puso ng irog mo ang mananakaw. Or ano ang mananakaw? Pag yung pera mo, business mo, it has something to do about physical, di ba? Yan, oh. Very, very persuasive. Yan. Ito'y tinatawag magaling magsalita. Another. Your last, gamit tayo. Last energy. Naku, courthouse. Yan ha. Dumating na tayo. Yan ang energy, the courthouse. Di ba? Okay? So, ibig sabihin ng the courthouse na yan, maaaring magkakaroon dito ng hablahan. Okay? Or magkakaroon dito ng tinatawag annulment, divorce, or
legal separation, whatever. Kasi narito na lumabas. O meron dito tinatawag, sino hihahabla, ikaw or sila, di ba? Yan. So titingnan natin ha, bakit lumabas ang the courthouse energy. Yan. Ibig sabihin nito, mauuwi ito. Halimbawa, mauuwi, whatever is this, di ba? Mauuwi yan sa hablahan, barangay, di ba? The mayor's office, di ba? Baka ito sa police station, di ba? Very, very persuasive. Magaling magsalita ang taong ito. Okay? Heartbroken. Okay? Yan, oh. Oh, kita mo, di ba? Double confirmation. Yan, oh. Kita mo lumabas ang tinatawag na the Hierophant, di ba? So it has something to do about marriage, okay? It has something to do about, sabihin na natin, ang pera mo, ano tawag dito? Joint property, joint assets. Yan ha, okay? So maaaring tinatawag may mga ipinaglalaban from the past to now, di ba? Na halimbawa sabihin na natin, kung halimbawa nagkahiwalay kayo mag-asawa, it has something to do about properties, di ba? Assets, joint properties, yan ha? So maaari din naman ito yung tinatawag na annulment o kaya infidelity, okay? Cheating, ibig sabihin ito, tinatawag, aabot ito sa korte, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na about their reputation, their name nasira. Maaring nasira ang pangalan nila, okay? Yan, na-discredit. Kumbaga dito yung maaring merong, maybe it has something to do about defamation, di ba? What you read, halimbawa sabihin na natin, ano itong nabalitaan mo, nalaman mo, di ba? Maaring may sumira ng iyong pangalan or may sisira ng iyong pangalan, di ba? So, kaya umabot sa korte. Yan ha, kasi narito malakas ha. Okay. So, maari din ito yung tinatawag na, kung ano man yan ha, okay? Yan lang nakikita ko. Maybe you have an enemy, di ba? You will face your enemy in the court, di ba? Okay? Pwede rin ito your siblings, di ba? Kung ano man ito. Pwedeng asawa, siblings, magulang, kapatid, kapitbahay, society, kung ano yan, ha? So, ibig sabihin nito yung tinatawag settlement, okay? Halimbawa, settlement, halimbawa, bayaran mo siya, di ba? Ganito ang bayaran mo sa kanya. Kasi nagpakita dito ang tinatawag the energy of the seven of Pentacles, di ba? It's like, naku, sinira mo ang pangalan ko, bayaran mo ako. So there is a tinatawag court, okay? Settlement. Yan ha? Between you and them. Yan ha? Okay? So what's the future? Tingnan natin your future. Teka muna at dalawa, okay? Dalawa ang lumabas na card. Yan ha? Ibig sabihin nito, yung tinatawag kung dito, ito, di ba? Sumunod dito, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, ano ang damage, di ba? Shortages, di ba? Wala, it's a loss, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag na mare-recover ninyo, okay? Ito yung tinatawag mare-recover mo. Okay? Yan. Kasi nagbabasa ka na. Yan o, kita mo, mare-recover ninyo. Maybe from the court, di ba? Maybe it has something to do about money. So, kasi dito, lumabas ang tinatawag na ano ang loss, di ba? Maybe, sabihin na natin ang insurance, di ba? Maaaring dito sinira ang pangalan mo, sinira ang reputasyon mo, whatever, di ba? Kung kaya dito, ibig sabihin magbabayad. Okay? Magbabayad sila. Kaya dito narito yung tinatawag compensation. Okay? You will receive compensation from the damages done by them. Diba? Okay? So, ibig sabihin ko, babalik ta rin natin dito. Kung ito, ibig sabihin nito, tinatawag na it's like subpoena from the court. Okay? Kailangang humarap sila sa korte. Diba? It's like tinatawag dito, this person is summoned, makakatanggap ng summon, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na maaring there is, okay, tinatawag the outcome.
sentence from the court, babasahan na, di ba? About your situation, di ba? It's like tinatawag, magkakaroon kung ano man ang problema kasi maitim ang clouds. Doon magkakaintindihan sa court, di ba? Yan, babasahin na, okay? So yan ang nakikita ko in the future, whatever is this, kung ano man ito, di ba? Yan, laban dito. Dahil narito ang tinatawag the end of a cycle, di ba? It's like tinatawag malalim na problema, malalim na sitwasyon kinalagpakan, di ba? Kumbaga dito it has something to do about maybe your name, your reputation, pagkatao mo, di ba? Yan. So ibig sabihin nito, it's you and them. Okay? So ibig sabihin niyan, kung ito naman, ibig sabihin, meron kang it's like mahahabol, okay? Meron kang makukuha, di ba? Mare-refund o claiming, meron makiklaim, okay? Kung ito na may dine, ibig sabihin niyan, parinin na, i-release na, halimbawa, i-release na ang pera, ang damages, di ba? Kung dito naman, ibig sabihin nito, you will receive, in the future, you will receive this, okay? It's like tinatawag na babasahan na, okay? Ibig sabihin nito, magkakaroon ng tinatawag resulta. Yan ha, magandang resulta dahil naroon ang mga barko. Okay? So, ibig sabihin nito, matatapos na rin itong iyong tinatawag kinakaharap na problema.